isang psychic na kinikilalang Latin Nostradamus. Siya si Moni Vidente. Si Moni Vidente ay isang Cuban-Mexican psychic at clairvoyant na nakilala sa Latin America at buong mundo dahil sa kanyang mga matapang na hula tungkol sa mga kilalang tao, politika, natural na sakuna, at pandaigdigang mga pangyayari. Kilala siya sa kanyang mga hula tungkol sa mga trahedya, tagumpay ng mga kilalang personalidad, at maging sa mga pagbabagong pampolitika sa iba't ibang bansa. Ang 10 nakakakilabot na prediksyon ni Moni Vidente para sa taong 2026. Number 10, matinding pag-ulan at bagyong hindi pangkaraniwan. Prediction: storms will come stronger than before and water will claim many lands. Ayon kay Moni, ang 2026 ay magdadala ng mga bagyo at pagbaha na hihigit sa mga nakasanayan natin. Sa mga nakalipas na taon, tumitindi ang epekto ng climate change. Mga bagyo na mas malakas kaysa dati, pagbaha sa mga lugar na dati ay hindi binabaha, at mga low-pressure systems na bigla ang lumalakas. Maaaring ito raw ay dulot ng patuloy na pag-init ng mundo at pagkasira ng natural na balanse ng klima. Kung magkatotoo ito, maraming lugar ang maaaring lumikas, masira ang kabuhayan, lalong tataas ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Number 9, pagbagsak ng isang malaking kumpanya sa teknolohiya. Prediction: a tech giant will fall, surprising the world. Sinasabi ni Moni na sa taong 2026, isang malaking kumpanya ng teknolohiya ang posibleng malugmok sa krisis. Maaaring dahil sa cyber attack, maling pamamalakad, o paglabas ng mas makabagong teknolohiya na makakalamang dito. Kung titingnan ang kasalukuyang galaw ng industriya, mabilis ang pag-angat at pagbagsak ng mga kumpanya at may mga higante noon na halos nakalimutan ng ngayon. Posibleng ito ay magdulot ng pagbabago sa merkado ng teknolohiya at sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamimili. Sa taong 2026, posibleng mas maging agresibo ang mga hacker groups, hindi lang laban sa mga negosyo, kundi pati na rin sa mga gobyerno at critical infrastructures. Isipin mo kung may isang cyber attack na mag-shutdown ng isang buong power grid o isang satellite system na makontrol ng ibang bansa. Hindi na ito fiction, nangyayari na ito sa mga maliliit na antas, pero 2026 daw posibleng mas maging lantaran. Number 8, paglala ng kakulangan sa pagkain sa ilang rehiyon. Prediction: the earth will cry hunger and nations will beg for bread. Binanggit ni Moni na ang kakulangan sa pagkain ay mas lalala pa sa 2026, lalo na sa mga bansang umaasa sa imported grains at agricultural imports. Sa kasalukuyan, may mga bansa nang nakakaranas ng food insecurity dahil sa digmaan, tagtuyot at kakulangan sa patubig. Kung magpatuloy ang ganitong kalakaran, hindi malayo na magkaroon ng malawakang protesta, mass migration, at kaguluhan sa mga lugar na labis na maaapektuhan. Number 7, isang malawakang cyber attack. Prediction: the great networks will fall and darkness will rule the data. Sa panahon ngayon na halos lahat ng aspeto ng ating buhay ay nakadepende sa internet at digital systems, mula sa pagbili ng pagkain, pagbabayad ng bills, hanggang sa national security, isang malaking cyber attack ay maaaring magdulot ng matinding epekto. Ayon kay Moni, 2026 ay may mataas na posibilidad na maging taon kung saan isang bansa o grupo ang maglulunsad ng cyber warfare laban sa iba, na magdudulot ng pagkasira ng ekonomiya, pagkawala ng impormasyon, at pagbagsak ng tiwala sa mga institusyon. Number 6, paglitaw ng isang bagong political na leader. Prediction: a new leader will rise from the shadows, promising change. Ayon kay Moni, sa 2026 ay may lilitaw na leader na magdadala ng malaking pagbabago sa politika, maaaring sa Latin America, Europe o maging sa Asia. Hindi malinaw kung ito ba ay positibong pagbabago o negatibo, ngunit binigyang diin niya na ito ay may kasamang kontrobersya at mahahating opinyon ng mga tao. Kung susuriin ang kasaysayan, maraming beses na nangyari na ang mga leader na biglaang umangat ay nagdala ng parehong pag-asa at panganib. Number 5, pagtaas ng tension sa Middle East. Prediction: the sands will burn with the fire of war. Binanggit niya na sa 2026, posibleng magkaroon ng panibagong serye ng tensyon at labanan sa Middle East. Ito ay maaaring kaugnay ng langis, relihiyon at teritoryo. Matagal ng hotspot ang rehiyong ito pagdating sa digmaan at alitan,
At anumang pagbabago sa rehiyong ito ay may direktang epekto sa pandaigdigang presyo ng langis at ekonomiya. Number 4, pagtaas ng artificial intelligence sa kontrol ng tao. Prediction, machines will decide what humans cannot. Sabi ni Moni, 2026 ay taon kung kailan lalong lalakas ang impluensya ng artificial intelligence. Mula sa paggawa ng desisyon sa negosyo, pagkuha ng empleyado hanggang sa pamahalaan. Habang marami ang natutuwa sa pagunlad ng AI, may mga eksperto ring nagbababala tungkol sa posibleng pagkawala ng trabaho, kawalan ng privacy, at mga maling desisyon ng mga makina na hindi pa kayang mag-isip tulad ng tao. Number 3, paglabas ng isang misteryosong sakit. Prediction, a disease will rise from an unexpected place. Katulad ng prediction ng ibang mga seer, binanggit ni Mhoni na may posibilidad na may bagong sakit na lilitaw mula sa isang hindi inaasahang lugar. Maaaring isang probinsya, isang laboratory, o isang lugar na matagal nang hindi napapansin. Hindi malinaw kung ito ay kasing lala ng COVID-19 or mas matindi, ngunit ito raw ay magdadala ng panibagong takot sa mundo. Number 2, pagbabago sa ekonomiya ng Estados Unidos. Prediction, the eagle will stumble, but it will not fall. Binanggit ni Moni na ang US ay makakaranas ng matinding economic turbulence sa 2026, maaaring dahil sa politika, inflation o mga international sanctions. Gayunpaman, ayon sa kanya, ito ay hindi tuluyang pagbagsak kundi isang matinding yugto ng pagguga ng kanilang sistema. Number 1, pagising ng sangkatauhan sa mas malalim na kamalayan. Prediction, humanity will wake up to a new reality. Ayon kay Moni, matapos ang lahat ng kaguluhan, krisis at mga sakunang dumarating taon-taon, ang 2026 bilang simula ng bagong pananaw ng tao sa mundo. Mas magiging espiritual, mas magiging bukas sa kapwa, at mas makikita ang halaga ng kapayapaan at pagkakaisa. Ito ay parang global shift of consciousness, isang pagbabagong hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at espiritual. Ang mga hula ni Mhoni Vidente ay kagaya ng ibang mga propesiya, maaaring totoo, maaaring hindi. Hindi lahat ay dapat paniwalaan ng buo, ngunit maaari itong magsilbing babala at paalala na ang kinabukasan ay nakadepende pa rin sa ating mga desisyon ngayon. Maaaring babala lamang o senyales ng mga posibleng mangyari. Pero isa lang ang malinaw. Ang kataas-taasang Diyos pa rin ang may kapangyarihan kung paano natin haharapin ang kinabukasan. Ano sa palagay mo? Mangyayari kaya ang mga hula na ito? O isa lamang itong kwentong bunga ng malikot na imahinasyon? I-comment mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Maraming salamat at God bless.